Tiyak na labis kayong magugulat kapag nalaman ninyo na ang isang dalaga na nagmula sa isang bilyonaryong pamilya ng langis na may kaugnayan sa maharlikang pamilya ng Saudi Arabia ay handang iwanan ang lahat para magpakasal sa isang estudyanteng nagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store sa Pilipinas. Pagkatapos lamang ng isang beses na pagkikita, ano ang nangyari sa mapalad na gabing iyon na nagtulak sa kanya upang talikuran ang yaman na nagkakahalaga ng 10-10 bilyong piso at isang kasal sa isang prinsipe para piliin ang Pilipinong binata na ito. Ngayon, ibabahagi natin ang kamanghamanghang kwento ni Fatima na nagmula sa Jeddah, Saudi Arabia. Oo, siya ay malayo pa ring kamag-anak ng tanyag na Al Saud na pamilya. Kumusta? Ako, si Fatima Al Saud, 28 taong gulang. Ang aking ama ang presidente ng Al Saud Oil Corporation, isa sa mga nangungunang kumpanya sa Saudi Arabia. Ang aking ina ay isang malayo, ngunit kagalang-galang na kamag-anak ng pamilya ng mga hari. Kung tatanungin ninyo kung gaano kayaman ang aming pamilya, nang ipanganak ako, nagtatag ang aking ama ng isang charity foundation na ipinangalan sa akin. Sa aking ika-16 na kaarawan, natanggap ko bilang regalo ang isang gold-plated supercar na nagkakahalaga ng 50 peso milyon. At sa aking ika-20 kaarawan, bilang paghahanda sa pag-aaral ko sa London, binigyan ako ng isang marangyang apartment. Ngunit para sa akin, ang lahat ng ito ay parang isang ginintuang hawla lamang. Napagtanto ko lang ito nang ako ay 25 taong gulang. Isang gabi noong Enero 2022, habang kumakain kasama ang pamilya, biglang nagsalita ang aking ama na may mas seryosong mukha kaysa karaniwan. Fatima, ang iyong kasal ay napagdesisyonan na. Agad na nahulog sa lamesa ang gintong tinidor na hawak ko. Ano po? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang iyong mapapangasawa ay si Prinsipe Karim, ang ikatlong miyembro ng pamilya Al-Mansur. Siya ay 28 taong gulang na at mayroon ng 2 asawa. Ikaw ang magiging pangatlong asawa. 28 taong gulang, mayroon ng 2 asawa, pangatlong asawa. Ang mga salitang ito ay patuloy na umuukil-kil sa aking isipan. Itay, ayaw kong magpakasal, lalo na sa isang lalaking may asawa na, mas lalo akong ayaw. Fatima, matigas ang boses ng aking ama. Hindi ito personal na usapin, kundi isang alyansa sa pagitan ng ating pamilya at ng maharlika. Ito ay isang karangalan na hindi maaaring tanggihan. Noong gabing iyon, nabasa ng luha ang aking unan. At naalala ko ang mga Filipino soap opera na palagi kong pinapanood ng patago. Sa mga palabas, ang mga lalaking Pilipino ay palaging nagpapakita ng paggalang, pagprotekta at pagmamahal sa mga babae. Iyon ay isang mundo na ganap na naiiba sa Saudi Arabia. Sige na, kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Kinabukasan, lumapit ako sa aking ama. Itay, mayroon akong isang pakiusap. Anong pakiusap? Bago po ako ikasal, maaari ba akong payagan ninyong mag-aral sa Pilipinas ng 6 na buwan? Gusto ko pong matutunan ang kanilang mga advanced na technique sa pamamahala. Pagbalik ko, makakatulong din ang kaalamang iyon sa negosyo ni Prinsipe Karim. Pilipinas? Bakit sa Pilipinas? Ang Pilipinas po ay nakakaranas ng malalaking pagsulong sa teknolohiya at inobasyon. Gusto ko pong matutunan ang karanasan sa pamamahala ng mga nangungunang kumpanya roon. Kamakailan, ang mga kabataan sa Arabia ay nag-uusap din tungkol sa kakayahan sa teknolohiya ng Pilipinas. Nag-isip ang aking ama. Isa pa po, nakapasa ako sa Master of Business Administration Program ng Pamantasan ng Maynila po. Sa totoo lang, palihim akong nag-apply at natanggap na bago pa man. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, sinabi ng aking ama, 3 buwan, hindi hihigit. Sa Setyembre, kailangan mong bumalik at magsimulang maghanda para sa kasal. 4 na buwan po, itay. Pwede po. Kailangan ko pong matapos ang isang semestre. Sige, 4 na buwan. Ngunit kailangan mong mangako na babalik ka. Nangangako po ako. Siyempre, iba ang nasa isip ko. Noong Mayo 2022, sa wakas ay nakatapak ako sa Maynila. Kahit nag-aral ako ng Tagalog sa isang tutor, hindi pa rin ako talaga bihasa. Pagkatapos ng halos 1 linggo ng pag-aaral, isang gabi, nagbasa ako sa library hanggang hating gabi. Gutom na gutom,
Pumasok ako sa isang convenience store malapit sa dormitory. Oh, ano ito? Kahit nakakabasa ako ng Tagalog, napakaraming uri ng instant noodles ang nagpahirap sa akin kung ano ang pipiliin. Kailangan mo ba ng tulong? Lumingon ako at nakita ang isang binata na nakasuot ng uniforme ng tindahan. Sa name tag niya, nakalagay ang Benigno Ramos. Ah, alin po ang mas masarap? Banyaga ka ba? Kaya mo ba ang anghang? Opo, walang problema. Kung gayon, irerekomenda ko ito. Ito, spicy beef pares na may masarap na sabaw. Hindi lang niya ako tinulungang pumili ng noodles kundi tinulungan din akong magtimpla ng tubig. Salamat ha, ang bait mo. Walang anuman. Estudyante ka ba rito? Nag-aaral din ako ng huling taon sa Business Administration. Nag-aaral din ako ng Masters sa Business Administration. Isa itong kamangha-manghang pagkakataon. Noong araw na iyon, kumain kami ng noodles at nag-usap ng matagal sa maliit na mesa sa tindahan. Pagkatapos noon, pumupunta ako sa tindahan 3 o 4 na beses sa isang linggo para lang makita si Benny. Palagi niya akong binabati ng isang maliwanag na ngiti. Bumalik ka na naman? Isang ngiti na labis kong minahal. Isang araw, nagtanong si Benny, libre ka ba bukas? Ipapasyal kita sa kampus. Marami pang nakatagong masarap na pagkain doon at iyon ang simula ng aming unang date. Habang naglalakad kami sa paligid ng campus, palaging inaalagaan ako ni Benny ng mabuti. Ang init, magpahinga muna tayo sa lilim. Gusto mo ba ng milk tea? Ang mga lalaking Arabo ay hindi kailanman magtatanong ng mga ganoong tanong. Para sa kanila, natural lang na ang babae ay sumusunod sa lalaki. Ano ang gusto mong kainin mamayang tanghali? Mayroon bang hindi ka pwedeng kainin dahil sa relihiyon? Medyo nagulat ako, ngunit tapat na sumagot. Sa totoo lang, ako ay Muslim, kaya hindi ako kumakain ng baboy. Kung gayon, pumunta tayo sa isang halal restaurant. May alam akong napakasarap na lugar malapit dito. Talagang namangha ako. Hindi siya nagulat. Sa halip, nagpakita siya ng natural na pag-aalala. Minsan, habang nahihirapan akong buhati ng isang tumpok ng mabibigat na libro, tumakbo si Benny mula sa kung saan. Hayaan mong tulungan kitang dalhin. Ang bigat nito, paano mo nabuhat mag-isa? Sa Arabia, hindi ko pa nakita ang isang lalaki na tumulong sa babae na magbuhat. Ang mga babae ay laging kailangang magbuhat ng sarili nilang binili. Minsan, nang sipunin ako, Fatima, parang hindi maganda ang boses mo. Sinisipon ka ba? Opo, kaunti po. 30 minuto pagkatapos, dumating si Benny na may dalang isang bag ng gamot. Bumili siya ng gamot sa sipon, vitamins, at isang tasa ng mainit na tsaa na may luya. Inumin mo ito, gagaling ka. Muntik na akong umiyak. Kung isang lalaking Arabo, kapag nagkasakit ang asawa nila, sasabihin lang nila, magpahinga ka na lang, at iyon na. Ang damdamin ko para kay Benny ay lalong lumalim, ngunit ang aking pag-aalala ay lumalaki rin. Tama ba ang ginagawa ko? Malapit na akong bumalik para magpakasal. Masasaktan ba si Benny dahil dito? Tamang-tama, maingat na nagtanong si Benny. Fatima, may kasintahan ka na ba? Bumilis ang tibok ng puso ko. Wala pa. Iyon ay isang kasinungalingan. Sa totoo lang, may mapapangasawa na ako. Kung gayon, maaari ba kitang ligawan? Sa sandaling iyon, nagdesisyon akong sabihin ang totoo. Benny, sa totoo lang, malapit na akong bumalik sa Saudi Arabia at magpakasal sa isang inayos ng pamilya ko. Sumeryoso ang mukha ni Benny. Ganoon ba? Humihingi ako ng paumanhin. Dapat ko na sanang sinabi sa simula. Naghari ang katahimikan sa loob ng mahabang sandali. Pagkatapos, nagsalita si Benny. Pero sa oras na narito ka pa sa Pilipinas, hindi ba kita pwedeng mahalin? Pagkatapos ng halos 1 buwan, isang araw ng malakas na ulan, wala akong payong at na-stranded ako sa library. Fatima, nasa library ka ba? Dadalhan kita ng payong. 10 minuto pagkatapos, dumating si Benny na tumatakbo. Nagkasabay kami sa ilalim ng isang payong papunta sa dormitory. Pagdating namin, nakita ko na basang-basa ang kaliwang balikat ni Benny. Ha? Bakit basang-basa ang isang bahagi mo? Para hindi mabasa ang damit mo, siyempre. Sa sandaling iyon, parang natunaw ang puso ko. Mayroon pa bang lalaking ganoon kasensitibo at nagmamalasakit ng natural? Benny, mahal kita. Alam kong kailangan kong bumalik, ngunit kahit ngayon lang,
tanggapin mo ang puso ko. Sa ilalim ng ulan, naghalikan kami sa unang pagkakataon. Isang matamis na simula, ngunit malungkot din. Pagkatapos ng isang buwan ng dating, lalong lumaki ang pakiramdam ng pagkakasala sa akin. Si Benny ay napakatapat sa akin, ngunit itinatago ko ang aking tunay na pagkatao. Isang araw, nagtanong si Benny, "Ano ang trabaho ng pamilya mo, Fatima?" Parang huminto ang tibok ng puso ko. Ordinaryong negosyo lang. Ganoon ba? Kung sakaling makapunta sila sa Pilipinas, imbitahan mo silang kumain kasama ng mga magulang ko. Hindi ako nakatulog noong gabing iyon. Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagsisinungaling na ito? Pagkatapos ng isang linggo, nagdesisyon akong hindi na ako pwedeng magsinungaling pa. "Benny, may mahalaga tayong pag-uusapan." Sa isang coffee shop, nakaupo si Benny sa tapat ko na may nag-aalalang mukha. "Anong nangyayari?" "Benny, humihingi ako ng paumanhin. Sa totoo lang, mayroon akong lihim na itinago sa iyo." Huminga ako ng malalim at sinabi, "Hindi lang ako isang ordinaryong exchange student. Ako ang anak na babae ng pamilyang Al Saud, isang bilyonaryong pamilya sa Arabia. Ang aking ama, ang presidente ng ikatlong pinakamalaking korporasyon ng langis sa bansa." Lumaki ang mga mata ni Benny sa pagkamangha. At ang mas nakakagulat pa, sa loob ng 4 na buwan, kailangan kong magpakasal sa isang prinsipe na 48 taong gulang na at mayroon ng 2 asawa. Naghari ang katahimikan. Nakita ko ang maraming emosyon na dumaan sa kanyang mukha. Pagkamangha, pakiramdam ng pagtataksil, at matinding kalungkutan. "Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi?" Humihingi ako ng paumanhin. "Sa simula, akala ko magkaibigan lang tayo, ngunit napakabuti mo kaya nahulog ang loob ko sa iyo." Buntong hininga si Benny. "Kung gayon, ano ang gusto mong gawin, Fatima? Babalik ka ba para pakasalan siya?" "Ayaw ko. Ngunit kapag naiisip ko ang pamilya ko, ang tatay ko ay isang napaka-autoridad na tao. Kung sasalungat ako, tiyak na magkakaroon ng malaking gulo. Kung gayon, kailangan nating tapusin dito, hindi ba?" Lumungkot ang boses ni Benny. "Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Parehong mahalaga sa akin ang pamilya ko at ikaw. Pagkatapos noon, hindi kami nagkita ng ilang araw. Pareho kaming nangailangan ng oras upang ayusin ang aming magulong isip. Pagkatapos ng isang linggo, si Benny ang unang nag-contact. "Fatima, pwede ba tayong magkita?" Nagkita kami sa parke. Napakatatag ng mukha ni Benny. Napag-isipan ko na ng mabuti. Kung talagang kailangan mong bumalik, gusto ko pa ring makasama ka hanggang sa huling araw. Ayaw kong magsisi sa huli, Benny. Ngunit may isang bagay akong gustong itanong. Talaga bang ayaw mo sa kasal na iyon, Fatima? Oo naman. Gusto kong magpakasal sa taong mahal ko, hindi maging pangatlong asawa ng isang matandang prinsipe. Kung gayon, hinawakan ni Benny ang kamay ko. Magtulungan tayong maghanap ng paraan. Huwag tayong sumuko kaagad. Pagkatapos noon, lalo pang tumibay ang aming relasyon, ngunit ang anino ng pamamaalam ay laging nakabitin. Pagkatapos ng 2 buwan, kaarawan ni Benny. "Ano ang gusto mong gawin sa kaarawan mo?" "Ang makasama lang si Fatima, sapat na." Sa araw ng kanyang kaarawan, nagdala ako ng maliit na cake sa kanyang apartment. Maligayang kaarawan. Ang kanyang silid ay simple ngunit napakaayos at malinis. Sa dingding, may mga larawan namin na magkasama. Kumain kami ng cake, uminom ng San Miguel Pale Pilsen, at nag-usap tungkol sa lahat ng bagay. Sa labas ng bintana ay ang tanawin ng Maynila sa gabi. Nagsisisi ka ba na dinidate mo ang isang mahirap na estudyante na tulad ko, Fatima? Ano ang sinasabi mo? Ang makilala ka ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Mahigpit na hinawakan ni Benny ang kamay ko. Ang natitirang oras natin, pahalagahan natin ito ng husto, ha? Noong gabing iyon, marahil dahil sa epekto ng beer, natural kaming nagkalapit, Fatima. Nang dumampi ang labi ni Benny sa akin, parang huminto ang mundo. "Okay ka lang ba?" Tanong niya ng maingat. Tumango ako. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, kami ay nagkaisa. Si Benny ay napaka-gentle. "Kung masakit, sabihin mo agad sa akin, ha?" Babagalan ko. Ito ay ganap na naiiba sa mga kwento tungkol sa honeymoon na ikinuwento ng mga kaibigan kong Arabo. Sinabi nila na ang kanilang mga asawa ay napaka-brutal at makasarili,
Ngunit sa sandaling nagpakita ako ng kaunting pagkadismaya, huminto siya at nagtanong, "Okay ka lang ba?" "Oo. Salamat sa pagiging gentle mo. Ito ang una mo. Sino ba ang gustong saktan ang taong mahal niya?" Ang sinabi niyang iyon ay nagpaiyak sa akin. Kinabukasan ng umaga, nagdesisyon ako, Benny. Ayaw ko nang bumalik sa Arabia. Ayaw kong pakasalan ng lalaking iyon. Mahal kita ng totoo. Ngunit ang realidad ay hindi madali. Fatima, tapos na ang deadline. Bumalik ka na. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ama. "Itay, mananatili ako sa Pilipinas." "Ano? Kung hindi ka babalik, aalisin kita sa listahan ng mga tagapagmana. Kahit ganoon pa man po, mananatili ako kay Benny." Pagkatapos ng ilang araw, biglang dumating sa Pilipinas ang aking pangalawang kuya at tiyuhin. "Fatima, magising ka. Paano ka makikisama sa isang mahirap na taga-silangan na ganyan?" "Kuya, mahal ko si Benny. Mahal ko siya ng totoo." "Hindi mo ba naaalala na nangako kang magpapakasal sa prinsipe?" "Tamang-tama, dumating si Benny. Poprotektahan ko si Fatima." "Ano? Sino ka?" "Ang sweldo mo ay hindi pantay sa aming driver." Nagbitiw ang aking kuya ng mga salitang panlalait, ngunit si Benny ay nakatayo ng tuwid at matatag. Ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Mahal ko si Fatima ng buong puso. Ang sumunod na 6 na buwan ay parang isang digmaan. Ang pananakot, panghihikayat at panggigipit mula sa pamilya ko ay nagpatuloy. "Fatima, na-block ko na ang lahat ng credit card mo. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Okay lang po?" Ang makasama lang si Benny ay sapat na. Sa totoo lang, kailangan ni Benny na magtrabaho ng 3 trabaho. Nagtatrabaho siya sa isang distribution warehouse tuwing weekend, nagtuturo bilang tutor tuwing araw, at nagtatrabaho sa convenience store tuwing gabi. Humihingi ako ng paumanhin dahil kailangan mong maging ganyan kahirap. Ano ang kailangan mong ikahingi ng paumanhin? Ang makasama ang taong mahal mo ay kaligayahan na. Kahit mahirap, masaya. Tuwing umaga, naghahanda si Benny ng packed lunch para sa akin. Bumibili ng pansit na gusto ko at minsan ay naghahanda ng masarap na almusal sa isang eatery malapit sa bahay. Ngunit ang ganoong buhay ay may limitasyon. Isang araw, nagdesisyon si Benny ng isang malaking desisyon. "Fatima, pupunta ako sa Saudi Arabia." "Ano?" "Gusto kong harapin mismo ang iyong ama upang formal na humingi ng pahintulot." "Baliw ka. Napakadelikado. Alam mo bang nakakatakot ang tatay ko? Kahit ano paman, kailangan kong pumunta. Ayaw kong mamuhay ng patago na lang. Gusto kong kilalanin ng marangal." At sinimulan ni Benny ang isang kamanghamanghang paghahanda. Mula noon, nag-aral siya ng Arabic tuwing gabi, pati na rin ang kulturang Islamiko at mga seremonya ng Saudi Arabia. "Benny, bakit kailangan mong gawin ito ng ganito?" Nakita ko siyang natutulog sa desk habang nag-aaral ng Arabic ng 2:00 ng umaga at hindi ko mapigilan ang pag-iyak. "Para sa iyo, Fatima, kaya kong gawin ang lahat." Nagtatrabaho siya ng 3 trabaho sa araw. Sa gabi, pumupunta siya sa isang Arabic language center. Tuwing weekend, pumupunta siya sa isang moske sa Maynila upang matuto tungkol sa mga seremonya. "Assalamu alaikum. Ang iyong boses ay gumagaling, binata." Maging ang imam ay humanga sa kanyang determinasyon. "Ang isang binata na tulad mo, tiyak na luluwag ang puso ng magiging biyenan mo." Lumipas ang 6 na buwan. Ngayon, kaya na ni Benny na makipag-usap ng basic sa Arabic at nabibigkas na niya ang mahahalagang chapter sa Quran. "Talaga bang aalis ka?" tanong ko, habang umiiyak sa Ninoy Aquino International Airport noong araw na aalis siya patungong Arabia. "Huwag kang mag-alala. Babalik ako kasama ang pahintulot ng iyong ama. Kung may anumang panganib, babalik ako agad. Naiintindihan mo? Mahal kita, Fatima." Noong Mayo 15, 2023, umalis si Benny. Pagdating niya sa Saudi Arabia, dumiretso siya sa aming bahay ngunit hinarang ng mga gwardya. Kung walang appointment, bawal pumasok. Ako ang kasintahan ni Miss Fatima. Pakisabi sa Pangulo na gusto ko siyang makita. Nakakatawa. Umuwi ka na. Ang Pangulo ay hindi isang tao na makikita sa ganoong mga dahilan, ngunit hindi umatras si Benny. Lumuhod siya roon mismo. Maghihintay ako rito. Ang temperatura sa Arabia noong Marso ay umaabot sa higit 40 degrees Celsius sa araw.
Sa unang araw sa ilalim ng matinding sikat ng araw, namula ang kanyang balat at napaso. Sa pangalawang araw, nagputok ang kanyang labi at nagpakita ng mga palatandaan ng dehydration. Sa pangatlong araw, halos wala na siyang lakas. Palihim na nagdala ng tubig ang mga katulong, ngunit tumanggi siya. Maghihintay ako ng marangal. Ang balitang ito ay sa wakas ay nakaabot sa aking ama. Ano? May isang Pilipinong binata na nakaluhod sa labas ng gate sa loob ng 3 araw? Noong gabi ng 3 araw, personal na lumabas ang aking ama. Ikaw ang batang Pilipino, hindi ba? Kahit na dehydrated, sinubukan pa ring tumayo ni Benny at yumuko ng magalang. Assalamualaikum, ako po si Benigno Tuazon. Nagulat ang aking ama nang makita ang isang taga-silangan na bumabati sa perpektong Arabic. Bakit ka gumagawa ng ganyang kalokohan? Maaari itong mapanganib sa buhay dahil mahal ko si Fatima ng buong puso. Para mapakasalan siya, hindi ko ipagdadamot ang buhay na ito. Pinapasok ng aking ama si Benny sa loob ng bahay at opisyal na nagsimula ang pagsubok. Hindi mo siguro alam ang tungkol sa ating relihiyong Islam, hindi ba? Sa sandaling iyon, nagsimulang magbasa si Benny. Bismillahirrahmanirrahim. Binasa niya ang unang chapter ng Quran ng perpekto na nagpabigla sa aking ama. Hindi mo rin siguro alam ang tungkol sa ating kultura. Nagtimpla si Benny ng tsaa at inihain ito ayon sa eksaktong ritual ng mga Arabo. Ginagamit lang niya ang kanyang kanang kamay at iniikot ang tasa ng tsaa sa eksaktong anggulo. Bakit mo alam ang mga bagay na ito? Kung gusto kong pakasalan si Fatima, sa tingin ko, ito ay mga bagay na kailangang malaman. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbigay ang aking ama ng isang kamangha-manghang alok. Sige, manatili ka sa bahay namin ng 1 buwan. Sa panahong ito, oobserbahan kita. Ang buhay sa aming bahay, sa loob ng 1 buwan, ay talagang isang pagsubok. Gumigising ng alas 4 ng umaga para sa Fajr na panalangin. Sumasama sa aking ama sa trabaho, sa araw, para matuto tungkol sa negosyo. Kumakain ng hapunan kasama ang pamilya sa gabi para matutunan ang kultura ng Arabo. Lalo na't ang buwan ng Ramadan ay mas mahirap pa, ngunit hindi siya nagreklamo kahit minsan. Ang aking mga kuya, na dating labis na tumututol, ay nagsimulang magpakita ng kabaitan. Benny, gusto mong maglaro ng soccer? Ang pangalawang kuya ko ay kusang nag-imbita. Ang aking ina, nang makita si Benny na tumutulong maghugas ng pinggan sa kusina, ay naantig. Ang mga lalaking Arabo ay hindi kailanman gumagawa ng gawaing bahay, maging ang aking lola, na mahirap pasayahin, ay umamin. Ang batang iyon ay may napakalinaw na mga mata. Sa tingin pa lang, alam mong mahal niya talaga si Fatima. Nang malapit nang matapos ang 1 buwan, nagbigay ang aking ama ng panghuling pagsubok. Gawan mo ako ng isang plano para magtatag ng sangay ng ating kumpanya sa Dubai. Iyon ay halos imposible sa loob ng 1 linggo. Ngunit nagpuyat si Benny ng maraming gabi para tapusin ang plano. Iyon ay isang ulat na higit sa 50 pahina tungkol sa isang pioneering strategy upang buksan ang mga bagong merkado sa pamamagitan ng cultural exchange ng Pilipinas at Middle East na nakasulat sa 3 wika, Arabic, Ingles at Tagalog. Binasa ng aking ama ang ulat at nanatiling tahimik ng matagal. Benigno, Pangulo. Simula ngayon, tawagin mo akong Itay. Ang magkaroon ng isang manugang na tulad mo ay isang karangalan namin. Pinapayagan ko kayong magpakasal ni Fatima. Hinawakan ni Benny ang 2 kamay ng aking ama at hindi tumigil sa pagpapasalamat. Itay, gagawin kong masaya si Fatima habang buhay. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono. Si Benny iyon. Fatima, tagumpay. Pumayag na si Itay. Niyakap ko ang telepono at umiyak ng umiyak. Iyon ay mga luha ng kaligayahan. Pagkatapos ng tawag, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iyak dahil sa labis na tuwa at ginhawa. Kinabukasan, bumalik si Benny sa Pilipinas. Nagkita kami sa naiya at mahigpit na nagyakapan, hindi alintana ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Nagawa mo talaga, Benny. Salamat. Ito ay simula pa lamang, mahal. Kailangan pa nating magsikap ng higit pa sa hinaharap. Pagkatapos ng 1 linggo, nag-video call ang aking ama. Fatima, Benny, pumapayag ako sa inyo. May ilang kondisyon. Tumango si Benny.
na may mukhang kinakabahan. Una, ang kasal ay dapat igalang ang tradisyon ng parehong bansa. Siyempre po, Itay. Pangalawa, huwag mong hayaang mawala ang pagmamalaki ni Fatima bilang anak ng ating pamilya. Tinitiyak ko po iyan. Pangatlo, nag-alinlangan ang aking ama sandali. Narinig ko na tinanggihan mo ang tulong pinansyal at gusto mong magsimula gamit ang sarili mong pagsisikap. Ang self-respect na iyon ay kapuri-puri, ngunit hindi ko kayang tingnan ang anak ko na naghihirap. Mayroon akong isang alok. Ano po, Itay? Sinabi mo na gusto mong magsimula ng negosyo tungkol sa cultural exchange ng Pilipinas at Arabia, hindi ba? Kaya mamumuhunan ako para sa iyong unang yugto. Ngunit kailangan mong ibalik ang lahat, pati na ang tubo, sa loob ng 5 taon. Kung mabigo, kailangang bumalik si Fatima para magmana ng aming ari-arian sa Arabia. Naging tensyonado ang kapaligiran. Mahigpit na hinawakan ni Benny ang kamay ko. Opo, sa loob ng 5 taon, ibabalik ko ang lahat at ipapakita ko sa iyo na kaya ko. Sa unang pagkakataon, ngumiti ang aking ama. Mabuti, gusto ko ang determinasyong iyan. Hindi nagkamali ang paningin ko. Pagkatapos ng 2 buwan, nagkita ang 2 pamilya sa Maynila. Ang aking mga magulang ay lumipad mula sa Arabia at ang mga magulang ni Benny ay malugod na nag-asikaso. Tuloy po kayo. Siguradong napagod po kayo sa mahabang biyahe. Agad na naging malapit ang 2 ina. Ang manugang ko, kapag nagsuot ng Filipiniana, tiyak na maganda. Ang anak namin ay nagsabi rin na gusto niyang matutunan kung paano magluto ng mga pagkaing Pilipino. Ang kasal ay itinakda sa Oktubre 2023. Nagaganapin sa Pilipinas at sa Arabia. Sumapit ang Oktubre 15, 2023, ang araw ng aming kasal. Naghanda ako sa beauty parlor mula alas 5 ng umaga, ang Filipiniana gown na gawa sa pinya silk at ang headpiece ay nagpadama sa akin na ako ay isang tunay na Filipina bride. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, naglakad ako sa aisle na puno ng bulaklak. Nagtagpo ang aming mga mata ni Benny at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ako, nakanganga sa pagkamangha, na nagpatulo rin ng luha ko. Fatima, ang ganda mo. Nanginginig ang boses ni Benny. Ang mga bisita sa kasal ay humanga rin. Tingnan mo ang bride. Ang dayuhan na nakasuot ng Filipiniana ay mukhang mahiwaga, parang isang Eastern goddess. Pagkatapos ng seremonya, binati ko ang aking mga biyenan. Mahigpit nila akong niyakap. Ang aking biyenang babae ay naiiyak. Manugang ko, simula ngayon, tunay na anak ka na ng aming bahay. Hinawakan din ng aking biyenang lalaki ang kamay ko at sinabi, maligayang pagdating sa pamilya. Mula ngayon, hindi ka na lang si Fatima, kundi anak na namin. Huwag mong kalimutang bigyan kami ng maraming apo. Ang wedding reception ay espesyal na inihanda. Sa isang gilid ay buffet ng mga pagkaing Pilipino, at sa kabilang gilid ay mga pagkaing Middle East na halal certified. Sa unang pagkakataon, tinikman ng aking ina ang beef pares at labis na pinuri. Subhanallah, ito ba ang beef pares na naririnig ko? Napakasarap at mayaman sa lasa. Ipinakita rin ng aking ama ang kanyang paghanga sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang hinlalaki nang kumain siya ng hipon. Ang lutuing Pilipino ay talagang kamangha-mangha. Pagkatapos ng 1 buwan, lumipad kami sa Arabia para sa pangalawang kasal. Nagsikap ng husto si Benny sa pag-aaral ng Arabic. Sa araw ng kasal, lumabas siya na nakasuot ng puting thobe na may gold embroidery at nakabalabal ng bisht na mukhang isang prinsipe na nagmula sa kwento. Ako naman ay nakasuot ng yellow diamond-studded ball gown at pearl tiara. Pagdating sa vows, binasa ni Benny ang kanyang panata sa Arabic sa isang malinaw at matatag na boses. Ako, si Benigno Ramos, ay nanunumpa sa harap ng Allah na kukunin ko si Fatima Al Saud bilang aking asawa. Mamahalin, igagalang, at poprotektahan ang aming kultura at tradisyon. Ang perpektong pagbigkas at matatas na Arabic ay labis na ikinagulat ng mga bisita sa kasal. Paano nangyari? Ang isang Pilipino ay makakapagsalita ng perpektong Arabic sa loob lamang ng 6 na buwan. Pagkatapos ng panata, mahigpit na niyakap ng aking ama si Benny at sinabi, ngayon, ikaw ay anak ko na, isang tunay na miyembro ng pamilyang Al Saud. Sa wedding reception, nag-anunsyo ang aking ama ng isang sorpresa. Sa okasyong ito,
gusto ko pang bigyan kayo ng isa pang regalo. Ang penthouse sa itaas ng Burj Khalifa sa Dubai ang magiging honeymoon house ninyo. Tumayo si Benny at mapagkumbabang tumanggi. Lubos po akong nagpapasalamat, Itay. Ngunit humihingi po kami ng pahintulot na tumanggi. Gusto po naming magsimula sa sarili naming pagsisikap. Tiningnan siya ng aking ama nang may pagkamangha at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Karapat-dapat. Hindi nagkamali ang aking paningin. Ipinagmamalaki ko na mayroon akong isang manugang na puno ng self-respect na tulad mo. Pagbalik namin sa Pilipinas, umupa kami ng isang maliit na opisina. Magsisimula tayo rito, mahal. Maliit, pero atin ito. Nang isabit namin ang sign na Philippine-Arabia Bridge, sinabi ni Benny, Fatima, sa loob ng 5 taon, magiging number 1 tayo sa larangang ito. Ang unang 2 buwan ay napakahirap. Wala ni isang customer. Ngunit sa 3 buwan, tumunog ang unang tawag. Iyon ay isang katamtamang laki ng kumpanya ng kosmetiko na nangangailangan ng consultation tungkol sa halal certification. Nagpuyat kami sa paghahanda ng presentation at nagtagumpay ng husto. Ang aming unang proyekto ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak. Pagkatapos noon, nagsimulang kumalat ang reputasyon ng kumpanya. Sa unang taon, umabot kami sa revenue na 5 million. Pagsapit ng 2025, nagbabayad pa rin kami ng utang sa aking ama at nakapagbayad na kami ng 50 peso milyon kasama ang principal at interest. Sa tuwing naguulat kami ng mga resulta ng negosyo, labis siyang ipinagmamalaki, magaling. Siguro sa loob ng 5 taon, mababayaran ninyo na ang lahat, hindi ba? Baka sa loob lang po ng 4 na taon, Itay. Si Yusuf, ang aming anak na ipinanganak noong nakaraang taon, ay nagsisimula ng gumapang. Kahit may utang pa rin, labis kaming masaya. Ang aming apartment ay maliit ngunit puno ng pagmamahalan. At lumalaki kami nang magkasama araw-araw. Mga mahal na mambabasa, iyan ang dahilan kung bakit ako handang talikuran ang lahat para piliin ang isang Pilipinong lalaki. Ang tunay na pag-ibig ay makakatulong sa atin na lampasan ang lahat ng hadlang. Ang mga lalaking Pilipino sa pelikula ay gwapo na, ngunit sa totoong buhay ay mas kahanga-hanga pa. Naging interesante ba ang aking kwento ngayon? Sa susunod na linggo, magdadala kami ng mas marami pang kwento tungkol sa mga kahanga-hangang internasyonal na mag-asawa. Huwag kalimutang i-click ang follow, like, at share. Ang inyong suporta ang pinakamalaking motibasyon para magpatuloy kami sa paglikha ng makabuluhang mga video. Salamat.